Ang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Roma, gisulat aron maandam sila sa giplano nga pagduaw ni Pablo dito sa iglesia sa Roma. Nagplano siya paghimo sa mga buluhaton. Take note, buluhaton. So, like us, buluhaton jud ni, no? Sa Dios kauban sa mga Kristohanon didto sulod sa hamubong panahon lang. Nagsulat siya aron sa pagpatinaw sa iyang pagsabot sa Kristohanong pagtuo og ang kalabutan niini sa inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi sa Kristohanon. Ug kita, so kita usab as an evangelist ni Kristo Jesus, so evangelist bagin ta ka. Okay. Gipahinumduman ta pinaagi aning iyahang pulong sa Romans chapter 1 verse 16. So nag-ingon diri si Paul, "For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jews, then to the Gentiles." So kung bagasa mo sa giingon ni Brother Kim gahapon, nga dili ta mamili sa ato ang sangyawan, no? So this verse highlights the gospel's transformative power. So grabe gid, no? Power and God's unwavering presence in sharing this message with others. So strong gyud kayo ang iyahang strong or firm ang power sa Ginoo. So before that, we will proceed first sa prayer. Let us bow down our head and let us put ourselves in the holy presence of the Lord. Heavenly Father, thank you so much for bringing us here unitedly to praise you and to fellowship each other to know you more deeper through your gospel's transformative power and your unwavering presence in sharing this message. Open our hearts and mind to understand so that we can live this all the rest of our lives. We give you back all the glory, all the praises, all the adoration. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, sa maong passage, Romans chapter 1 verse 16, na ay 5 ka devotional perspective kay. So, kaning 5, mao gyud ni ang dapat nato nga makatunan or mahibalan or puy-an nato sa atong pagpanginabuhi so that we can kanang share boldly like Paul nga masabtan gid bitaw kung kinsa gyud si Jesucristo. So number 1 perspective kay is no shame in the gospel. No shame ba ta to share? So si Paul nag-ingon. So Paul, the writer of Romans, declares he is not ashamed of the gospel. Diba? This signifies his unwavering conviction and joy in proclaiming the good news of salvation through Jesus Christ. So, dili ko ikaulaw ang maayong balita. Mauna ang gipulong ni Paul. So, mao sa na iyahang pahinumdom sa ato kung we really kanang read the Bible because kanang sa ako ang na hinahinay nga nasabtan sa Bible is we cannot kanang dili nato pwede what you call that, dili nato pwede water down. dili kanang basta dili nato pwedeng kanang magtubag-tubagan ang sitawagan niya. Debate. Dili nato pwedeng i-debate because we need really ourselves to read the Bible because kana manggong lahi-lahi man taog gitubuan, lahi-lahi atong ginikanan, lahi-lahi ang ato ang place nga gidak-an. So, kung mubasa man gud ay ta sa Bible, naa na diha ang ato ang kinabuhi. So muna nga kanang di gid na nato pwedeng i-debate, so mas maayo gyud nga we will kanang devotionally read and kanang ato yung kanang isulod og kaunon gid nato maayo ang maong pulong kay aron sama sa karon nga panahon daghan na gyud kaayo kuan kanang
daghan na kay mga false kanang preaching bitaw. So para dili ta mailad anang mga cult nga mga preaching, kita mismo maoy mubasa as kanang ma-remember nako ang kanang giingon ni Pastor Sani nga ayaw mo pagtuoras akong gisulti sa iya nung gisulti kay taoras sa gyapon siya masayop siya. So ikaw mismo maoy mubasa gyud sa imong Bible kay actually our lives is already there, nakasulat na. So ato na lang buhaton is pangitaon, basahon, tun-an kanon unsa may purpose akong pagpanginabuhi aning kalibutana nganong ni-exist man ko. Okay. So, number 2, mao gyud ni ang power of God. So, grabe yun ang kanang power sa kanang word ni Lord. So, the gospel is described as the power of God for salvation. So, kaluwasan yun. This emphasizes that it is not just a message, but a force that God uses to bring about salvation for those who believe. Also, take note, those who believe. So, that's why we really as evangelists, kanang ipasabot nato sa ato ang gisharean kung unsa gid ay ang salvation. So tungod kay power man no, nag-ingon si Paul kay kini mao ang gahom sa Dios. So power gyud ang pulong. So that's why sermon title for today is Power of Evangelism, Romans 1:16. So adunay mga Bible verses and ideas related to evangelism. Actually, unom lang ni siya kabuok. So ang gikuha nato is ang Romans 1:16. So I will elaborate na lang sa 5 verses kay aron maumang gyud ni ang dapat natong balik-balikon kay once ato ni siyang nakaon og maayo, dali ra kayo ni pag-share sa mga unbeliever. So number 1, Matthew 28:19-20. Jesus commands believers to go and make disciples of all nations. This verse is often cited as the foundation for the Great Commission as evangelistic or as we evangelize, no? So, Great Commission emphasizing the importance of spreading the gospel and teaching people to follow Christ. So, permigod, Jesus Christ is the center. Kaya kinsa may nagpagas gud og dugo, kinsa may gilansang, kinsa may kanang namatay, gilubong, nabanaw pagkay katulong adlaw, so ato nang gipaabot ang iyang pagbalik. Di ba? So, number 2, 2 Peter 3:15. Believers are encouraged, encouraged to always be prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. This verse highlights the importance of being able to explain one's faith and share the reasons for their belief in a way that is understandable and compelling. So, dili lang kay mobilib lang tano ato gyud ning kanang studihan or ato laging kanang ikinabuhi ana puy-an gyud. So number 3, so mao nini ang number 3 no is Romans 1:16. Dinhi nagtuyok ang buluhaton sa usa ka evangelist. Maong diri nato gikuha ang title nga Power of Evangelism. So, Paul states, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes." This verse emphasizes the importance of being unapologetic about one's faith and sharing the good news with others. So, kaning ihag yung pulong is grabe gyud ka powerful. If you really kanang understand gyud bitaw kung unsa gyud ka buhi, unsa gyud ka kanang angay gyud nga atong ikinabuhi ang iyang pulong, if you are there na in that kuan bitaw stage kay mura
you always kanang feel kanang at peace bisag unsa pa ng mga bagyo sa kinabuhi nga moabot. Murag as Jesus Christ said, peace be with you, di ba? Mao na iyang gihatag sa kanang iyang mga apostoles. Number 4, 2 Timothy 4:5, Paul instructs Timothy to do the work of an evangelist. So, remind this always ato nga kanang sometimes mukapoy man tano, pero if you really kanang put Jesus Christ in your heart, in yourself, makaingon jud ko nga without you Lord, I am nothing. Because of you, I have strength. Ikaw gyud ang naghatag sa ako ang kanang kadasig pirmi bitaw. Always ready lang pag maingon nga nay kuan dito. Okay, sige, go ana bitaw. So I'm happy for that, no? So, this verse emphasizes the importance of actively sharing the gospel and fulfilling one's ministry. So, ministry naman gyud nato ni, no? Okay. So, number 5, Acts chapter 2, verse 38. Peter urged people to repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. This verse demonstrates the practical steps involved in sharing the gospel and leading people to faith. So maumang gyud na no nga kita mismo maoy una gyud dapat ma-evangelize. For me no, kanang sa wa pa ko kahibalo nga evangelization di ang tawag anang mag-share sa kanang word kanang mahimong evangelist. So I thought before is kanang lang kanang share lang pero the Lord kanang enlighten sa atoa sigurong tanan no nga be evangelize kay mao man iyang Great Commission, di ba? So Great Commission gina niya nga mag spread sa iyahang gospel. So, number 6, Mark 16:15. Jesus commands, di ba? Jesus commands, go in to all the world and preach the gospel to all creation. To all creation, so walay pilion. This verse emphasizes the universal nature of the gospel and the importance of sharing it with all people. So, those are the 6 books with their corresponding verses nga atong pagatun-an og ikinabuhi. As an evangelist, as the last verse naghisgot sa universal nature of gospel, niata sa ika-tulo nga devotional perspective sa Romans 1:16 nag-ingon. Ato sang balikan no. Ang first devotional perspective K is no shame in the gospel. Second devotional perspective K is power of God. So, ang ikatulong devotional perspective K is universal application. This verse states that this power applies to everyone who believes, regardless of their background. So, once again, balik na po, regardless of bisag kinsa pa man na sila, no? So, dili ta mamili sa atong pagasangyawan. Kung baga, sa binugoy nga pinulungan, apilan yung binugoy nga pinulungan ba? Kung makabinta, birahi. pero na. Pero, sa pulong sa Ginoo nga mao ang kaluwasan. Kay nga naman, kaluwasan tungod kay mao man ni ang ika-fourth nato nga perspective K. So, the fourth perspective K is salvation is the goal. So, ato yung i-goal nga daghan tag matabangan nga maluwas, di ba? So, the primary effect of the gospel is salvation, which involves being freed from sin and reconciled with God. So, makapalayo sa mga sala. So, unsa may atong baton as evangelist? So, ato jud sang yawan sa gospel and then ipaila kung kinsa si Ginoong Hesus
sa iyang kasing-kasing aron masabtan niya nga dili lang di ay mo believe sa good news but magrepent aron maangkon ang kaluwasan or salvation. So, bining napita mutubo na ang iyang pagtuo or faith nga mao ang 5 nga devotional perspective. Okay, so ang ikalima mao ang faith as requirement. So requirement, pero kung sa ako is dili requirement, need jud na nato. Need jud na, dili lang na kay requirement kay di ba molabay man ta aning kalibutan na. Asa man duha may gipapilian sa Ginoo gud. Hell ra man og heaven. So asa man dayta nga dito kita sa heaven mao ginay atong i-invest. Mag-invest diri pa lang daan, mag-invest na ta para sa heaven gid ta paingon. Di ba? So number 1 nga iyahang gisugo is spread the word. Isulti ang maayong balita. So dili kay kita-kita lang ang need nga mo puyo aning kinabuhing walay katapusan nga happy kaayo, di ba? So mo na no. So faith is a requirement daw pero for me it's a kanang need yun. So there's this verse emphasizes that salvation comes through faith, meaning a trust in Jesus Christ and His sacrifice for our sins. O di ba? Yahay kay ita. Kay gidupa na ta sa anak para lang nga makita sa amahan nga wa na tay sala. Di ba? Grabe gyud kaayo ka. Dili mo gid unta ta ngayon. Pero ing ana kadako ang gugma sa Ginoo sa iyahang katawhan. So, kay nasangyawan man sa mga evangelist kung kinsa si Ginoong Hesus sa ilang kinabuhi, patubuon na dayon sa Ginoo ang ilahang faith. So, actually no, igo raman ta mo plant ang Ginoo raman ang magpatubo. So, there are some people nga akong nailhan nga kanang they want to kanang the person nga iyang nasangyawan is ma-change diretso. No, dili man kita ang mo change, siya man igo ra gyud ta, plan. Kung baga niingon ba si Jesus Christ sa iyang mga disciple nga sila di ba duha-duha ang iyang excuse me, gipadala. Pag dili ka dawaton diha, o dili tak mo sandalyas, another na pod. O pag ingana ang mga tao nga atong gaka-encounter, o sige, I did my best. So, go na po ko sa uban. Kay, daghan man kaayo ang nag-need o kanang salvation. Daghan jud kayo. Kay as Romans 3:23 nag-ingon nga, we are all sinners. So, every seconds of our lives, kung walay Kristo sa atong kinabuhi, gakasala gyud ta. So, busa, kung si Ginoong Hesus is imo nang gipapuyo sa imuhang kasing-kasing sa imong kagalingon, evaluate yourself pagkagabi tan-awa. Lord, unsa man akong nabuhat ganiha ka no na makakabalo na din ka nga, uy, na ako'y sala nga nahimo ganiha. Odo, so every day naa jud tay gakahimong sala kay sometimes ato maning panalip daning tawhana which is di maayo. So mo na nga gakasala gihapon ta. So wala gyud kay ang mga tao is born na gyud siya nga ma-sinner. Mao mo gini atong nasubay sa ato ang ginikanan no. So mo na nga kinahanglan gyud nga puy-an nato ang pulong sa Ginoo o papuy-on nato si Ginoong Hesus atong kasing-kasing kay aron kanang siya mismo, siya man ang mo kung baga mo inject sa ato aba nga oops mali na imong gibuhat. So you kanang naka-discern na dayon ka nga uy mali man da ito. So kana kuan gyud kayo na need gyud na sa ato as evangelist kay ngano ba no kanang kuan ba ta kanang kabalo na ta sa pulong, vulnerable ba ta sa sala. Sa tinuod lang usa kinahanglan Jesus Christ ang naa gyud sa atong kasing-kasing. So as an evangelist kita ang unang mobuhat aning 5 ka devotional perspective key. So mao to katong 5 nga perspective key nga akong nahisgutan na sa unahan. So karon naa pod devotional reflections which is need gyud gihapon na sa ato. So unsa man na sila nga mga reflections? Number 1, embrace the gospel.
Sumo to, i-embrace gyud nato na adto tay Bible, ato gyud nang basahon, ato gyud nang ah, kanang actually no sa wala pa ko nakakuan ng dili pa kanang hilak akong mga anak kay magbasag Bible dili man ko mosugot kay mingon ko guys pauli na ko kamo paingon pa o singana gani ngana man ang mga kanang mga unbeliever pa so mo na nga kanang murag skinsa ba so maghilak akong mga bata nga si mama gahi kayo dili mo basag Bible pero sa dihang gipabasa ko Bible og sa dihang ni-surrender ko sa Ginoo nga anong di mo ko kasabot aning Bible uy ang iya ding gihatag sa kuha is kanang Psalms 119 verse 105 thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path din ha mura ko gisagpa-sagpa gilak basta kay naay daghan sa akong pagbasa sa Bible kanang idolatry bitaw busag asa ko nga book mo basa gasag paon gid ko anang idolatry grabe gyud kayo so mo na ano nga kanang kuang gyud na sa hinay-hinay dili man ingon nga immediate dili man ingon nga abrupt sa hinay-hinay nakakat-on na jud ko nga kanang sa nadumduman ako ingon si Pastor Bernie nga bisag 15 minutos lang basa sa inyong Biblia pero sa dihang makakaon na gyud di ka makasabot na ka sa hinay-hinay dili lang 15 minutos 2 ka oras kulang pa so na para di ko ma disturbo alas 3 sa kadlawon basa kay wala mang disturbo sa ayuhana so mo na akong gina-share sa mga kanang high school students nga among kanang gi-evangelizean ba kay kanang para naa say kuan makakaton sad sa hinay-hinay ba so muna no nga embrace the gospel reflect on the power and transformative nature of the gospel consider how it has impacted your life and how you can share it with others number 2 reflections overcome shame parehas ni Paul di ba di gid siya maulaw ingon siya so consider any personal feelings of shame or reluctance you might have about sharing the gospel remember Paul's boldness and trust that God's power will empower di ba God's power will empower you to share the message so mo na nga magpalaban jud ta sa mensahe sa Ginoo number 3 seek God's guidance. So, syempre, kung kita-kita lang, di jud na nato mahimo. Unahon jud nato si Lord, nga Lord, guide me. Kay aron masabtan pud nako ni akong gibang basa. Ana. So, ask God to help you understand the gospel more deeply and to guide your efforts in sharing it with others. Number 4, live out your faith. Puy-an nato ang ato ang pagtuo. Reflect on how you can live a life that reflects the gospel's message of love, grace, and hope. Love, grace, and hope. Og naa ka ani murag nakasakay-sakay na ta sa pag-antos sa ato ang Ginoong Hesus, no? So number 5, be a light. Consider how you can be a light in a dark world. Sharing the gospel's message of hope and salvation with those around you is a must gyud. Kay mao man ginaiyahang Great Commission nga kita pod bisag wala pa nimo na istorya ang gospel pero nakita bitaw sa imuhang kaugalingon or nakita sa imuhang family baka nga kana palang daan na anay light nga nakita nga ay tinuod gid ining ihang Ginoo kanang nga na gani so mo na nga need jud nga kaning 5 og 5 5 ka perspective og 5 ka reflections nga devotional nato this day or this day is ato gid nang pagatun-an para kinabuhi nato. So therefore, we conclude that only Jesus Christ is the center of it all. Let us pray. Let us put ourselves in the holy presence once again of the Lord. Dear God, we thank you for the gospel of Jesus Christ, a message that is not just a set of beliefs, but the power of God for salvation.
We are grateful that this gospel is not just for us, but for all who believe, regardless of their background or past. Please help us to be unashamed of this powerful truth and to live in a way that reflects our faith in Christ. We pray that you will give us the boldness and the courage to share the gospel with others so that they too can experience the transforming power of Christ in their lives. We ask that you would open doors for us to share this message and that you would guide our words and actions. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen.